So mga kababayan, ito ang update namin, 10 na ng gabi. Kami natapos mula alas 7 hanggang ngayon, 10 ng gabi na. So mahigit, 12 hours na kami mahigit dito, mga kababayan. More than 12 hours na, di ba? 7, 15 hours na kami nandito. Correct me if I'm wrong, no? Itong mission na ito ni Daddy Frankie ngayon kay Toto, no? Yung nakatali, no? I think this is the first time uli na nag-mission sila na hindi na dinala sa shelter dahil rules, diba? And dito ko nakita yung talagang sakripisyo na ginagawa nila, no? Pati ng team ni Daddy Frankie, dahil sa pagdadala kay Toto dito sa paggamutan, straight away, no? Ganong itsura, unlike before, di ba? Na dadalhin muna nila sa shelter, paliliguan, bibihisan, aayusan, no? Na maging presentable kahit papaano, di ba? Kumbaga, isip lang talaga yung iisipin nung nasa paggamutan, hindi na yung itsura pa. Kasi ganun yung ginawa ni Daddy Frankie ka sa mga napanood natin before. Dinadaan sa shelter, papaliguan, bibihisan, gugubitan kung kailangan, lilinisan yung mga kuko, di ba? Dito kay Toto, hindi na. Galing sa bahay, sinakay sa sasakyan nila, sinapinan lang yung upuan, ni hindi nga tinanggal yung tali dahil nga baka magwala. Which is nagwala talaga si Toto. Diba? And anong oras sila nasa lansangan? From the time na kinuha nila sa bahay until ma-admit sa paggamutan. Yan po yung ating bibigyan ng reaction sa video ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Okay, at always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Fake news, okay? So, eto, no? Si-share ko lang po yung ilan sa mga portion ng content ni Daddy Frankie na kung saan yung sakripisyo, no, na ginagawa hindi lang ni Daddy Frankie kundi ng buong team. Okay? Ganyan siya nun yun. Ganyan siya nun. Ito! Okay? So, ito yung sitwasyon ni Toto pag sinusumpong. E nakita nyo naman po yung laki ng katawan niya. At yung katawan ng tatay. And maybe this is the reason why ayaw siguro, no, na-i-expose ng ahensya ng gobyerno natin yung ganitong sitwasyon ng mga tao. No? Are they violating yung rights nito as a human being kasi pinapakita nila yung sitwasyon, may sakit na nga, kumbaga ganyan pa yung ginagawa sa pinapakita. Well, depende siguro, no? Depende sa kung paano titignan ng mga tao. No? Depende kung paano ang interpretasyon ng bawat tao, di ba? And depende kung sino yung mga taong tumutulong, di ba? Sa atin, na mga katulad natin nakasubaybay kay Daddy Frankie, di ba? He is doing this, no, to show us, di ba, yung totoong sitwasyon ng mga taong katulad ni Toto at nung iba pang tinulungan. Ako po, ganun ko po siya tinitignan. No? Pinapakita po ni Daddy Frankie yung kahirapan ng buhay ni tatay at saka ni Toto sa sitwasyon ni Toto na yan. No? Yun po yun, para sa akin. And kaya niya pinakita yan para rin po humingi ng tulong.
Kasama po yun. No? At yung tulong na po yun ay ibinibigay ni Daddy Frankie ng buong buo. Lalo na kung yan ay galing sa sponsor. Ngayon, pinakita sa atin, pinisinta sa atin, nagustuhan natin, pinanood natin, nagka-revenue. Correct. Ito yun. No, kasi nakita natin yung sitwasyon, naawa tayo, pinanood natin eh. No? Some of us haven't seen this kind of people. Paano sila pag sinusumpong? No? Especially yung matagal nang wala sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, wala ka naman masyadong makitang ganitong klaseng tao. Diba? Lalo na sa mga first world country. So, kumbaga, nagiging curious tayo kung paano tutulungan ni Daddy Frankie yung mga ganitong klaseng tao. And nakasubaybay tayo kasi alam natin na si Daddy Frankie ay hindi nagpapabaya o hindi niya pinapabayaan yung mga taong tinutulungan. Diba? And at the same time, maybe, nai-expose no, na maraming ganitong klaseng tao na napapabayaan ng pamilya o hindi kayang alagaan ng pamilya na dapat tinutulungan ng mga ahensya ng gobyerno. Sorry po, no, if I'll keep on saying this kasi yun po yung katotohanan, no, na nangyayari sa mga katulad nila. Neglected sila because of their situations. No? And may mga pamilya na nagre-resort sa mga katulad ni Daddy Frank. Tulad nung before this video, diba? Anong sabi ni tatay? Hopeless case na siya. Hindi niya alam na may tutulong pa sa kanila. Kung hindi na-interview or hindi in-upload ni Daddy Frankie itong video to, hindi malalaman ba natin? Di ba? So yun po, no, para sa akin, sa ganung paraan ko tinitignan. Kung nakikita man natin to, hindi ako tumitingin na, ini-exploit ni Daddy Frankie yung sakit nitong taong to. No. Ako po, nakikita ko na these are the people na anong nangyari sa kanila? Bakit sila naging ganyan? No? Yun yung sa akin eh. Ano yung cause? Kasi kapag alam mo yung nangyari, ikaw mismo magkakaroon ka ng knowledge na okay, if ever na ikaw mismo makaramdam or may kaibigan ka na nakikita mo na nasa ganong stage, at least mapapayuhan mo. Diba? Kasi nagka-idea ka sa mga katulad ditong taong to. Diba? Ako ganun ko siya tinitingnan. I don't know kayo paano nyo tinitingnan yung sitwasyon na ng pagbablog ni Daddy Frankie sa mga katulad ni Toto at sa iba niya pang tingin. No? So, no, isipin ninyo, nandyaraan sa sasakyan niya. Diba? Hindi mo alam kung paano pagtagwala yan. So, yung mga kasama ni Daddy Frankie, yan sila Jesse, at kung sino man yung kasama dyan, maaaring mamiligro yung buhay nila pag nagwala yan. Hindi natin alam. Dahil hindi mo naman papatuhan eh. Di ba? Oh, kasi alam mo may sakit eh. Pero hindi nila alam na sila ay makakapanakit oras na magwala yan. Maigi, ganyan lang siya. So yung risk, no, na hinaharap nitong mga taong to, dapat hindi sila yan eh. Di ba? At yung sakripisyo, no? Grabe yung sakripisyo nila, no? Dito, parang dito sa biyahe nito, hindi na ata kasama si Daddy Frankie. May iba siyang ginagawa pa. Diba? So, ang kasama na lang rito, yan, sila Risky and the rest ng Team Daddy supports, no? Yung mga kasama ni Daddy Frankie, parang sila na lang yung sumama kay tatay papunta sa pagamutan para ma-admit, no, si Toto. And eto po yung dinanas nila, no, na I don't know. Yung sa wakas, 10 na mga kababayan, nandito na ngayon si tatay. Tay, kumusta? Ito, pagod sa tay. Sobrang hirap sa loob.
At least naging okay na si Toto doon. Naga ko, pagpupukasan pa. Ito na lang at labas din. Okay na rin ay paano naman siya, no? Sa ward. Napasok na siya tay. Sa ward na siya. Okay na siya doon. Hindi na ako pinasama. Biruin mo yung sakripisyo ni tatay, no? Anong oras pa sila? And yung buong team, no? Ni Daddy Frankie. Ganon nila, no? Tinulungan at pinakita yung tulong. Hindi po yan dahil sa kikita, ha? Hindi po dahil dun yan. Dahil nga tumutulong sila. Yun yung pa ang hinahabol nila dyan. Yun pa yung aim nila. Okay? Mantakin mo yung sakripisyo na yan. Oo, sabihin na natin, kikita sila dyan. Sabihin na natin. Pero, is it enough? No, para sa sakripisyong ginagawa? Diba? Yun yung minsan isipin natin. No, doon sa mga kuma-question. Sa mga katulad nila Daddy Frankie ng mga charity. Oo, sige, itong video na to. Sabihin mo umabot ito ng 100,000 views. Is it enough? May sana ko si Daddy Frankie lang yung makikinabang dyan. Ilan sila? I-share pa nila uli sa mga beneficiary. Tutulong pa rin naman nila yan dito kanila tatay. Tsaka Toto. Diba? So is it enough doon sa sakripisyo na ginawa nila? Na ilang oras sila sa kali? Diba? Anong oras sila umalis? Almost 15 hours sila. No? Kasi alas 10 na sila ng gabi umalis dyan. At nakita nyo naman yung itsura ni tatay. Hirap na hirap. Pero, dahil sa kagustuhan niyang gumaling yung anak niya, mabigyan kahit papaano ng konting pag-asa. Dahil yun yung binigay ni Daddy Frankie sa kanya. Pag-asa para sa anak niya. So, tiniis niya. Hindi siya kumain. No? Hanggat hindi natatapos. So, inabot sila ng alas 10. Oo. Nandiyaran lang sila Risky and the rest, no? Nakatambay lang sila dyan. Pero sakripisyo pang maituturing yun. Diba? Kaya, ewan ko, no? Doon sa mga taong ganun yung pananaw sa mga charity vloggers. Ewan ko kung paano kayo nag-iisip na, yes, may batas to. Ang sa akin dito, sakripisyo to, no? Ibang klaseng, ibang level ng sacrifice to. This is not about yung kita, no, yung revenue, no. This is talagang yung pagtulong sa mga katulad nila Toto at sa tatay. So tignan nyo yung ngayong challenge na hinarap nila Daddy Frankie dito sa ginawa nilang to. Instead of bringing him first sa shelter, hindi na nagawa. Kasi, bawal. Nasa batas. Pero bakit hindi ninyo ginawa? Di ba? Bakit nung kayo yung nilapitan ni tatay, hindi nyo ginawa? Ginawa ni Daddy Frankie. So, let's say, no, maidaan ito ni Daddy Frankie sa shelter niya. So, kukunin nyo na naman. Nagtatanong lang po ako, nagtatanong lang. No? Which is hindi naman ata gagawin ni Daddy Frankie after ata ng check-up na to, diretso rin ito sa bahay. No? Paglabas dyan, diretso rin sa bahay. Kasi wala na nga raw talagang dadalhin sa shelter. Ang sa akin dito, yung sacrifice ni Daddy Frankie at saka ng team niya. Yun po yung akin dito. Kasi tignan nyo, no? Gaano katagal sila naghintay. So mga kababayan, ito ang update namin, 10 na ng gabi. Kami natapos mula alas 7 hanggang ngayon, 10 ng gabi na. So mahigit, 12 hours na kami mahigit dito, mga kababayan. More than 12 hours na, di ba? 7, 15 hours na kami dito sa labas. So, yun muna, ang update kay tatay tayo. Mamaya, paparating tayo sa bahay ni Daddy Frankie at mag-uusap tayo. So, tingnan nyo, yun, yung sakripisyo nila. Diba? Yun pa po, yun yung sakripisyo. Oo, walang nagsabi na gawin nila yan, pero nakita po nila yung sitwasyon Diba? Nakita nila yung tulong na kailangan
ni tatay at saka ni Toto. Binigyan nila ng bagong pag-asa si tatay, lalo na si tatay. Di ba? Kasi iniisip niyan, paano pag nawala siya, paano na yung anak niya? Sa edad niyang yan. Di ba? Ganun na yung iniisip ni tatay niyan. Kaya malaking relief sa kanya nung si Toto ay na-admit, no, dyan sa paggamutan. Kaya tiniis niya yun. Halos walang kain. Nakita niyo naman. And so, of course, yung team Daddy Frankie, yung sakripisyo din nila, no, para matulungan siya. Yung kita, hindi na yan eh. No? Yung makatulong, yan po yung aim na ng mga tao. Para mag-sacrifice ka ng ganyang katagal, 15 hours, hindi lang yan ngayon nangyari. Maaaring ngayon lang yan nangyari because, yun nga, hindi na dinadaan sa shelter eh. So, grabe po yun. No? Kaya it's not more on the money na rito. It's more on helping na talaga. At yan ang nakikita namin, ng mga nakasuporta kay Daddy Frankie. No? Yung tulong na binibigay. Na sana, no, mabigyan ng pansin ng mga taong dapat gumagawa ng ginagawa. Okay? So inuulit ko, ito po ay reaction ko lamang or opinion ko sa aking napanood at sa ating mga napanood. So, panoorin niyo po yung video na yan kasi interviewin pa yan si tatay ni Daddy Frankie at kung ano yung mga naging experience na naramdaman niya nung ang anak niya ay na-admit na. But one thing for sure, malaking relief ito kay tatay. No? Dahil yung minimithi niya for almost 8 years sa anak niya, ngayon unti-unti nang matutupad. And that's because of Team Daddy Frankie. Na ang puso ay talagang pagtulong, hindi po para kumita. Secondary na lang yan. Secondary. And we heard Daddy Frankie, no, kung paano niya pinaliwanag yung mga bagay. Okay? So, yun lang po at hanggang dito lamang, maraming salamat.